Isang gabi, natulog siya na may zero balance sa bank account at basag ang puso. Makalipas ang 5 taon, nagmamay-ari na siya ng 5 branch ng sarili niyang bakery, at ang kanyang pandesal ay sikat sa buong Maynila. Hayaan niyong ikwento ko kung paano nagsimula ang lahat. Ako si Aling Nena, 58 anyos, at buong buhay ko, ang pangarap ko lang ay magkaroon ng payapa at komportableng pagtanda. Nagtrabaho ako ng mahigit 30 taon bilang isang guro sa isang pampublikong paaralan sa Tondo, at ang bawat sentimo na naipon ko, inilalagay ko sa aking retirement fund. Akala ko, sapat na iyon para sa akin at sa aking pamilya pagtanda ko. Nang dumating ang pagkakataong mag-retire, ipinagmalaki ko sa aking mga anak na mayroon na akong 2 milyon na naipon. Isang araw, may lumapit sa akin, isang matagal ng kakilala, si Mang Tonyo. Ipinakilala niya sa akin ang isang Surefire investment program, doble daw ang kita sa loob lang ng 6 na buwan. Naniwala ako. Pinagkatiwala ko ang lahat ng 2 milyon na naipon ko, pati na ang kaunting ipon ng asawa ko, sa pag-asang doble ang babalik sa amin. Pero hindi. Isang umaga paggising ko wala na. Walang-wala na. Nawala ang lahat ng pinaghirapan ko, pati na ang pangarap kong magkaroon ng sariling maliit na bahay sa probinsya. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng lakas para bumangon. At dito nagsimulang magbago ang lahat. Mag-comment ng kung na-inspire ka sa kwentong ito dahil mas gaganda pa ito. Sa sobrang kahihiyan, halos hindi ako makalabas ng bahay. Pero isang gabi, habang naglalakad ako sa palengke sa Divisoria, naamoy ko ang sariwang amoy ng pandesal. May isang matandang babae na naglalabas pa lang ng bagong luto mula sa oven. Lumapit ako. Aling Bebang. Gabi-gabi akong nagbibake. Ito lang ang hanap buhay ko. Ang bango. Pwede bang magtanong, paano niyo po nagagawa ang ganito kasarap na pandesal? Sikreto iyan ng pamilya namin. Pero kung gusto mo, pwede kitang turuan. Kailangan mo ba ng trabaho? Wala po akong perang pangsimula. Nawalan po ako ng lahat. Alam mo, Nena, hindi pera ang pinakamahalaga para makapagsimula. Ang sipag at tiyaga mo, iyon ang puhunan. At magtiwala kayo, kailangan niyong manatili para sa susunod na mangyayari. Dahil dito talagang nagiging hindi ka panipaniwala ang kanyang tagumpay. Nagsimula akong maging apprentice kay Aling Bebang. Sa umpisa, mahirap. Ang hirap bumangon ng madaling araw para magmasa ng harina. Ang sakit ng likod ko sa pagbubuhat ng sako. Pero sa bawat masang ginagawa ko, nararamdaman ko ang pag-asa. Unti-unti, natutunan ko ang sikreto ng masarap na pandesal, ang tamang timpla ng asukal, ang init ng oven, ang pagmamahal na inilalagay sa bawat pirasong binubuo. At pagkatapos ng ilang buwan, sinubukan kong magtinda ng sarili kong pandesal gamit ang resipe ni Aling Bebang. Nag-umpisa ako sa isang kariton sa labas ng aming bahay sa Tondo. Sa umpisa, 5 lang ang nabibenta ko. Anak ko, Juan, bumili ka na rin ng pandesal ni Aling Nena. Sariwa pa. Sige po, Nay. Pwede po bang mag-utang muna? Nako, Juan, wala tayong pambili ng gamot ng kapatid mo. Nay, subukan mo lang. Masarap talaga. Sa bawat araw na lumilipas, mas madami na ang bumibili. Ang dating 5 piraso, naging 10, naging 20, hanggang sa napuno na ang kariton. Nagkaroon na ako ng mga suki. Ang mga kapitbahay ay naguunahan sa pagbili. Sa loob ng 1 taon, nakaipon ako ng sapat na pera para makabili ng maliit na pwesto sa palengke, at doon, formal akong nagbukas ng sarili kong panaderya, ang Kinenas Pandesal. Hindi ko na kailangan ng investment scam. Ang puhunan ko ay ang sarili kong pawis at tiyaga. Ngayon, hindi lang Nenas Pandesal ang pangalan ng aking tindahan. Mayroon na akong 5 branch sa iba't ibang lugar sa Maynila, at ang bawat isa ay pinamamahalaan ng aking mga anak at apo. Ang aking mga anak na dati ay halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, ngayon ay maisarili ng mga negosyo at malaki ang kinikita. Hindi lang pandesal ang aming produkto.
Mayroon na kaming iba't ibang uri ng tinapay at pastry. Ang pinakamalaki naming branch ay nasa Makati at doon, marami ng tao ang nakakakilala sa kwento ko. Nakakatulong din kami sa iba sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho sa mga kapwa ko Pilipino. Ang dating Aling Nena na niloko at nawala ng lahat, ngayon ay isa ng ihiki ng sarili niyang bakery franchise. Mula sa pagiging biktima ng investment scam at nawalan ng retirement fund, si Aling Nena ay bumangon mula sa abo, nagsimula sa pagtitinda ng pandesal, at ngayon ay may matagumpay na bakery franchise na nagbibigay inspirasyon sa marami. Ang kanyang kwento ay patunay na kahit gaano kahirap ang sitwasyon, basta't may sipag, tiyaga, at pananampalataya, kaya nating abutin ang ating mga pangarap. Kaya, anong aral ang natutunan mo sa kwentong ito? Ay comment ang inyong mga saloobin. At kung may sarili kayong kwento ng tagumpay, ibahagi niyo sa comments. Mag-subscribe para sa bagong kwento araw-araw.